Tisay. Parang 2 years na po yata niya ako i-invite. Eh, lagi po akong busy noon. Kasi ano po ako, international broker ng SNDC, lagi po akong wala. Tuwing invite ko niya ako, sabi ko, ay busy po ako ate, nasa ganito ako ganyan. Tapos one time po nung after ko rosary, madaling araw, sabi ko, bigla ko naisip yung nasa group chat na po ako, tinitingnan ko lang lagi na magaling na yung product, ganyan. Naisipan ko po siyang i-message na, ate, ano ba itong product na to? Sabi ko, pandemic na po noon. Sabi ko, ano po ba itong product na to? Kasi, hindi na po kita napagbigyan. Sabi ko, tapos niya, ay ganyan lang yan, cream. Tapos sabi ko, may time po ba kayo na pumunta sa parlor? Kasi pwede pong paki-explain mo sa akin. So, pumunta naman po siya dun sa parlor ko sa Tacoan. Tapos sabi ko, sige po, kukuha ako. Kasi ang purpose ko po, yung hyperthyroid ko po. Kasi matagal na akong nag-take ng gamot. 2 years na po yata ako nag-take ng PTU tsaka propanolol sa heart ko. Eh, sabi ko napapagod na rin po ako uminom ng gamot. Kasi tuwing magpapacheck up ako, wala rin pong nangyayari. Lagi din sasabihin, 3 times a day mo ang PTU, 3 times a day mo din yung propanolol mo. Sabi ko, kailan na ba ako dito matatapos saka iinom ko nito, wala namang magbabago. Yun po ang purpose ko noon para sa sarili ko. Tapos nung nag-member po ako na, sabi ko, ate, the next day ko mama i-deliver, sabi niya, o sige. After 1 day yun ate, nagulat ako kasi yung asawa ko po, biglang sumakit yung balakang, sumakit na lahat. Tapos umaga pa lang. So, ang lagi kong sakit ng asawa ko, lagi mataas ang uric acid. Tapos, medyo mahina rin po nga yung kidney niya. Eh, nung araw na yon, pag may masakit sa kanya or iinom siya ng yung pain reliever, Arcox siya. So, yun po, di ba? Hindi sa kidney yun. Di, ang nangyari po, nung time na yun, masakit na daw yung balakang niya, uminom ng Arcox siya hanggang sa gumagabi na po. Hindi pa rin nawala yung pain niya. Sabi namin, bakit ganun? Dati pag umiinom ka niya, nawawala naman yung pain mo. Ngayon, hindi. Tapos mas pulong mala nung gabi na. So, nung mga 9 o'clock na po, naisipan ko na si Ate Tisay kasi parang yung asawa ko, parang iba na yung tingin ko sa kanya. Manhid na daw niya to, tapos ito nga po, yung balakang niya. Di, sabi ko, ate, pwede po bang pa-deliver mo na yung Fermax mo ngayong gabi, pag-grab mo na? Di, sakto po, 12 ng gabi, dumating yung Fermax na po, binuksan ko kaagad. Kasi yung asawa ko, iba na rin yung itsura niya dahil sa pain na nararamdaman po niya. Tapos yun po, pinahira na namin sa balakang, sa niya. Sabi niya, yung balakang niya na okay. Siguro, nakahiran ko po siya kaagad-agad, pinahiran ko lahat ng pulso niya, dito lahat. Nagsuka po siya, ang dami. Sobrang gana, nagsuka siya. Tapos, yun, pahid na naman. Siguro, yun, every 10 minutes, pahid lang ako ng pahid. Tapos, yung pain niya daw po sa balakang, nawala. Sabi ko, salamat naman nawala yung pain sa balakang. Pero yung dalawa niya pong legs, namamanhid pa rin po. Tapos, mga 1 o'clock po yata yun ng madaling araw, bumagsak na siya, nahimatay na siya. Sige, pahid lang po ako ng pahid. Wala akong ibang pinainom. Kasi nga, takot ka. Ayaw niya magpadala sa hospital kasi nga pandemic, natatakot siyang pumunta sa hospital. Di, nawalan siya ng malay. Pahid lang ako ng pahid, nag-iyakan ng mga anak ko. Sige lang, sabi ko pahid. Tapos, bumalik po uli yung niya, nakatayo siya. Pangalawa po, mga 2 o'clock yata po yun, nawalan ulit siya ng malay. Yung pangatlo po, grabe na. Nangitim na siya, tumagal na
nabali na talaga yung leeg niya po. Sabi niya, ganun. Tapos, yung anak ko pong lalaki, kami dalawa na lang yung gising noon, na-shock na kami kasi matagal na siyang nakaganyan, nangingitim na siya. Pero wala pa rin ako tigil ng kapakanig ng Fairmax. Tapos, wala, nagtititigan na lang po kami ng anak kong lalaki kasi hindi na rin ako makaiyak. Sabi ko, last na ito, talagang wala na siya, kinuha na. Hindi, tuloy lang po yung pahit ko, tuloy lang. Kahit parang wala na akong pag-asa. Mamaya, biglang umano siya. Kasi yung ano niya, yung pustiso niya, parang kumalbo na pagka nugdal siya, ang lakas yung up niya. Tapos wala na, tapos bigla po siya nagising, sabi niya, nasaan yung pustiso ko? Sabi niya gano'n. Yun agad dinanap. Hindi ko rin po alam kung bakit nasa kamay ko na yun, nakabalot na ng tissue. Na-shock na nga po rin ako kasi bumagsak na dito sa, yung alam niyo po yung babagsak, iihi daw, natataitas. Nung inaangat namin, wala na, parang gulay na lang siyang bumagsak. Tapos nasa supab, yun, napaano na siya sa akin dito. Matagal na siya nakaganon. Eh di, bigla nga po, siguro mga 15 minutes yun, nakaganon. Tapos, sige, pahid lang kami pahid. Eh bigla pong bumalik yung ano niya. Sabi niya, nasan daw yung pustiso niya? Di, nagulat ako kasi sabi ko, buhay pa? Buhay siya ulit. Sabi ko, kasi nakatatlo na siyang, nawala na tulirat. Yung pangatlo, sabi ko, wala na pag-asa. Talagang kinuha na siya, sabi ko, ganon. Eh yun, nabuhay ko ulit siya. Sabi ko, nabuhay siya. Yun po, nagulat ako. Sabi ko, nabuhay siya ulit. Di, pustiso daw niya, ganon. Di, nakaganon lang ako, tulala. Tapos po yun, mahina pa rin siya kasi yung sobrang lamig na ng aircon sa sala. Tapos pinagpapawisan pa rin siya lahat. Wala po akong tigil ng kapapahid ng Fairmax. Tsaka yung ginagamitan ko na ng electric massage. Tapos umokay na daw yung panganganhid dito, panganhid. Hanggang nag 5 o'clock, 6 o'clock, nakakatayo na po siya papuntang CR, iihi, pero hindi po siya makaihi talaga. Tapos hanggang mga 6 or 7, magugulat pa po kasi nakatayo na siya, malakas na siya. Opo, sabi niya, iihi ako, pero hindi na siya yung parang gulay dami na bigla na lang siya naging gulay na bumagsak. Pupunta siyang CR, sabi ko sa anak ko, Ninyo, alalayan mo. Sabi niya, okay na ako, malakas na ako. Lumalakad po siya mag-isa sa CR. Sabi ko, hindi, baka matumba ulit. Sabi niya, okay na ako. Sabi niya, ganon. Di, sabi ko, punta na tayo ng hospital. Sabi ko, alas 7 na. Pumayag po siya, magpadala ng hospital na. Dinala po namin sa hospital. Dito Bacoor, sa Bacoor, siya po, Bacoor Hospital. Dinala po namin sa hospital, sa emergency. Nakababa na rin siya ng sasakyan, tapos kinano siya agad ng nurse. Magpa-BP. Sabi ng nurse, wala pong BP. Sabi ko, inulit-ulit pa. Wala po talaga siya doon pulso, walang BP. Di, pinulsuhan ko, wala talaga siyang nakuha na ng pulso. So sabi ng doktor, pahigain niyo sa ER, tapos pinatiwarik po siya doon sa ER. So, dito na po siya kinuhanan ng pulso sa baba. Kasi yung pulso niya nasa baba na, sa may paan. Dito wala na po. Wala na siya. So, pinatiwarik po siya ng 15 minutes yata o 20. Nakatiwarik po siya. Kinuhanan po siya ng BP. Meron na 60/40 yung BP niya. So, nagka-ano na po siya, binuli na, kaya tiwarik siya. Nagtataka lang ako, wala nang pulso, pero lumakas siya, naglalakad siya. Pero wala po akong tigil ng pahit lang po ako ng pahit, tapos may dala kaming tubig. Yun po, tapos pinatiwarik siya yun, nagkaroon ng BP 60/40, nasa baba na raw kasi ang pulso. Tapos agad po siya kinuha ng laboratory, pinapainit po. May 3 patak lang na ilabas. Tapos, dilaw na dilaw. Yun po lahat. Bagsak lahat yung niya. Potassium, magnesium. Ano pa yung mga sundok. Basta po lahat. Bagsak. Tapos, yung uric niya mataas. Yung ano pa
kumbaga yung sa UTI niya, matataas po lahat. Lahat ng bumagsak sa kanya. Lahat ng tumaas sa kanya. Yung uric. Ganun po yung laboratory niya. Tapos nung ano na po nga, hapon na sabi ng asawa ko, hindi ako magpapa-confine. Sabi po ng doktor, toxic siya, but ayaw niya magpa-confine. Sabi ko dun sa cashier, magpapa-confine po kami. Ay, dalawa kayong magbabantay, tsaka yung ipo-confine ay tag-8.5 sa pag-swab. Sabi ng asawa ko, huwag na tayo magpa-confine. Tapos yung mga dumarating, nagsisiubuhan. Sabi niya, umuwi na tayo, umuwi na. Ayaw po kaming payagang umuwi kasi daw hindi umiihi yung asawa ko. Hanggang kung gabi, hindi siya umiihi. Sabi niya, pag hindi po yan umiihi ng 24 hours, yan po ay i-dialysis na po natin. Sabi ng doktor. Di 8 o'clock na po ng gabi. Sabi ng asawa, uwi na tayo. Dok, uwi daw po talaga. Ayaw ko siyang pauwiin. Pag may nangyari, wala kami. Pumirma ka ng paper. Pinapirma po ako. Pumirma ako. Tapos umuwi na po kami. Wala man siyang binigay na kundi calcium, vitamin B1, B12. Kasi hindi daw po sila kukuha ng nephrologist kasi hindi kami magkaka-confine. So wala rin po ako magagawa. Dok, kung sakaling matumba sa bahay, pwede ko po bang ibalik ulit? O, pwede naman, sabi niya gano'n. Sige, lumabas na po kami. Dasal ako ng dasal. Sabi ko, paano ba itong gagawin kong pagpaihi? Maglaga ako ng sambong, maglaga ako ng tanlad. Lahat na po inisip ko kung paano makaihi yung asawa ko. So, wala pa rin po akong tigil. Pagdating ko sa bahay, sige, paalit ng Fairmax. Tapos, kumain na po siya yung kalabasa na may tanlad. Parang nilaga ko lang, nakakain na po siya. Kasi doon sa ospital, wala po talaga siyang kinain, kundi swero lang dalawa. Hindi umiihi. Tapos, skyplace, susuka pa siya, sumusuka doon. Pero, sabi ko, parang lumakas naman siyang tingnan. Pagdating po ng kumain siya, tapos sige, pahit pa rin po ako inom tubig. 10 o'clock po, umihi siya ng 1/4 doon sa urinal niya. Nakaihi po siya, sabi ko, ay thank you Lord, umihi na po siya kaunti. Tapos, nagbabantay pa rin po ako nasa bahay. 1 o'clock po, nagising siya, umihi na naman po siya. Kalahati na po dun sa urinal niya. Kalahati, sabi ko, Diyos ko Lord, talaga, sabi ko, ang galing ng Fairmax. Wala naman akong pinainom na iba, ito pa lang, talagang umiihi na siya, sabi ko gano'n. Di pahid lang po akong pahid, binabantayan ko siya. 6 o'clock po ng umaga, umihi siya. Aba, nandun na sa leeg nung urinal. Sabi ko, wow, talaga. Sabi ko, grabe. Talaga palang miracle ito. Sabi ko, dined ako sa akin. Sabi ko, gano'n. Yun po, na ako, pampante na ako. Tapos umaga po, magkamaga siya. Namamaga. Parang yung kidney patient po, namamaga siya, nangingitim. Tapos tulala siya maghapon. Pero bandang hapon po, sabi ng anak ko, aba, mama, sabi niya, tingnan mo si Papa, ang bilis ng recovery niya. Sabi ko, bakit? Nakikita na yung buto niya dito sa, daw po, isni. Hindi na daw yung namamanas. Nakikita na daw po yung mga buto dito. Sabi ko, oo nga sunod na araw po ang yabang na. Nagmumotor na siya, papunta opisina sa Pasig. Opo. Wala na po siyang ininom na kahit anong gamot. Simula po nang nag-Fairmax kami. Hyperthyroid ko, hindi na rin po ako umiinom ng gamot. Wow. Propanolol or PPU, wala na rin po. Basta continuous lang yung gamit po namin ng Fairmax. Yun po, thank you po. Ito po yung pangkaliwanag ko ng Disclaimer: the products and the information presented herein are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. The effects experienced by individuals may vary, as well all substances. No guarantees are made or implied.